So, wala na. Wala na ibang pathway na maaring applyan kasi running out of time na, no? Sayang yung 2 taon. High spirit pa naman ako dumating dito kasi nga akala ko may pathway para maging PR. Ngunit wala din. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Meron tayo nakitang video ng post ng isang kababayan natin na nandito sa Canada, and unfortunately guys, pauwi na sila, no? Kung tama yung pagkakatanda ko, pauwi na sila by August, no? So that is very unfortunate, no? Yung isa sanang inasahan namin ay yung RCIP o tinatawag na Rural Community Immigration Pilot Program. Ngunit kasamang palad ay hindi napasali ang sales o retail industry, which is dito ko nagtatrabaho. Sa Canadian Tires kasi ako eh. So, nabilong siya dun sa industry na retail. Hindi siya napasali doon sa mga industry na ano bang tawag yan? Sa mga industry na in demand ng Sudbury para sa programa na RCIP na tinatawag na Rural Community Immigration Pilot Program. So, wala na. Wala na ibang pathway na maaring applyan kasi running out of time na, no? Sayang yung 2 taon. High spirit pa naman ako dumating dito kasi nga akala ko may pathway para maging PR. Ngunit wala din. Sayang, ano? Pero however, kahit na magsara man ang pinto, kung mayroong mga katulad nito, may nagsarang pinto para sa atin, ito ang mga mensahe ko sa mga temporary foreign workers na mga kababayan ko nandito sa Canada. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Magsara man ng isang pinto, tiwala lang sa Diyos. At ang Diyos ay magbubukas ng panibagong pinto, panibagong opportunity para sa atin. Hindi man sa Canada, baka sa ibang lugar. Ang sabi niya, based to sa kanyang kwento, is 2 years na silang nandito, no? So after 2 years nga daw, parang sabi niya, nasayang, no? Nasayang at hindi sila nakakuha ng magandang pathway papunta sa permanent residency, no? So meron siya nabanggit guys na meron sana siyang inaasahan na pilot program, pero ang nangyari is hindi nakasama yung kanyang trabaho doon sa list na susuportahan ng pilot program na yun, no? So hindi natin alam kung nung pagpunta niya dito, yun na yung tinarget niya na pathway para makakuha ng PNP or PR, no? Or kasama dati yung trabaho niya and then nagkaroon ng policy changes and then biglang hindi nakasama, no? Hindi ako masyadong familiar doon sa pilot program na nabanggit niya, no? But again, it's very unfortunate, no, na 2 years kang nandito and then mawawalan ka ng opportunity, no? Mawawalan ka ng chance na makapag-submit ng permanent residency, no? Dahil nga sa mga pagbabago na katulad niyan, no? Yan, so another sad story, no? Pero I really admire yung way ng pag-iisip ni Kuya, no? Na sabi nga niya doon sa post na pag may nagsarang pinto, ang ibig lang sabihin nun merong bagong magbubukas na opportunity para sa kanya, no? So it can be in the Philippines or it can be in another country, no one knows, di ba? Pero I think
yun yung isa sa mga key takeaways, no, doon sa kanyang vlog, na wag tayo mawawala ng pag-asa, no, na yun nga, pag nakatanggap tayo ng failure, um, titingin pa rin tayo doon sa bright side, no. Possible kasi it's not really a failure, but rather it's a redirection doon sa mas magandang opportunity, no. Pero on the other note, guys, no, ito yung sinasabi rin natin na dapat we have multiple plans, no. Hindi lang sa pagpunta dito sa Canada or sa kahit anong kailangan nating gawin, no. Yung sa pagpunta dito sa Canada, guys, nabanggit ko dun sa mga past natin ng mga videos na kung meron kang plan A, dapat meron ka pang A, B, C hanggang Z, no? Kasi guys, hindi natin kasi alam eh. Hindi natin mape-predict, no, yung mga biglang pagbabago ng Canada sa mga policy or yung sa mga changes sa immigration system, di ba? Kaya dapat lagi tayong updated, lagi tayong aware, no? Yung sa mga possible changes or yung sa mga possible opportunities like PNP, pilot program, di ba? Na pwedeng magbigay sa atin ng permanent residency dito sa Canada, no? Kasi sa mga nag-i-immigrate dito or yung mga temporary dito sa Canada, yan naman ang ating end goal eh, 'di ba? Yan ang ating pangarap, 'di ba? Na someday makakuha tayo ng opportunity and chance or pathway na magbibigay sa atin ng permanent residency dito sa Canada, no? Kaya dapat talaga lagi tayong updated, no? So on that note, guys, sinabi ko na rin to before, no, hindi na po katulad ngayon compare dati, no, yung immigration dito sa Canada na napaka straightforward lang. Ngayon ang daming opportunities, ang daming policy changes na kailangan yung maintindihan, no. Kaya din ina-advise ko rin, di ba, if you have means, no, makipag-usap kayo sa expert, guys, sa mga consultant. Again, guys, hindi po ako nag-endorse ng kahit anong consultant agency or kahit anong grupo or mga expert na yan. Kaya do your own research, guys, no. Kung tingin nyo naman na you are equipped and comfortable kayo at talagang sure kayo na kaya nyong i-research yung mga bagay na katulad niyan, then so be it, di ba? Kasi pag nandito kayo sa Canada, guys, yung paghahanap pa lang ng trabaho or yung pagtatrabaho itself, kakainan ng oras nyo yan eh, no? And yung gagawin nyo na research sa immigration system ng Canada, hindi rin po biro, no? Kaya kung ako ang tatanungin, I rather speak to an expert, no? Kaya nga sila expert sa field na yan, no? Kasi yan yung trabaho talaga nila, no? So day in, day out, yan yung ginagawa nila. Yan yung pinag-aaralan talaga nila, no? So, by doing that na lalapit ka sa isang expert, no, magkakaroon ka ng confidence and kinda assurance, di ba, na tama yung pathway na ginagawa mo, no? And mag-o-open pa yon sa ibang opportunities na hindi mo nakikita, no? Yan yung advantage kapag nakikipag-usap ka sa mga experts na katulad niyan, no? But at the end of the day, it's all about being aware, no? Being aware, being prepared, and being sensitive doon sa mga information and changes about sa IRCC or sa immigration dito sa Canada, no? Kaya guys, napaka-importante na papasok ka pa lang dito sa Canada, no? Naka-layout na talaga kung ano yung mga kailangan mong gawin, no? Para din hindi ka nalilihis, hindi naliligaw yung mga ginagawa mong process like trabaho or your research or yung mga trainings, 'di ba? Yung mga certification na gagawin mo dito sa Canada kasi nakatay na siya, guys, doon sa end goal, 'di ba? Let's say you are doing work or training or certification, 'di ba? Para sa isang pilot program or
para sa isang PNP, yung mga ganyan, di ba? Kahit sa pagiging isang international student dito guys, hindi na rin basta-basta, di ba? Kasi nga, hindi po lahat ng program or courses, magbibigay sa'yo ng pathway papuntang PR. Actually, walang guaranteed, no? Walang guaranteed pathway sa PR pag ikaw ay isang international student dito, di ba? Mag-o-open lang yon ng mga iba't ibang opportunities na magbibigay sa'yo ng chance or options or opportunities para maging PR ka dito or maka-apply ka doon sa mga PNP pathway, sa mga pilot program kasi nandito ka na sa Canada, di ba? Ayan. Pero again, wala pa ring guarantee. Para doon sa kay kuya, no, na unfortunately, yun nga daw, ginawa na daw nila lahat. Pero at the end of the day, after 2 years, ganun na mangyayari, no? So, uuwi na sila by August. At babalik na sila ng Philippines kasi ma-expired na yung kanilang visa at mawawalan na sila ng status dito sa Canada. Yun. So, nakakalungkot guys, but it is what it is, no? Kaya guys, yung mga nangangarap or yung nagpaplano na pumunta dito sa Canada guys, make sure, no? Make sure na talagang solid guys yung inyong plano, yung pathway na pupuntahan nyo, pati yung kung pilot program yan ng isang province, make sure na yung work nyo is related doon sa pilot program na tina-target nyo, no? And yun nga, kailangan we have multiple plans para kung magkaroon man ng changes in the middle or before mag-end yung inyong contract, 'di ba? Kailangan talaga aware ka, no? Bibigyan mo ng room yung mga changes na katulad nito, no? Hindi yung papalapit na mag-expired yung iyong visa or yung iyong permit tsaka ka lang kikilos, no? Huwag ganun guys kasi talagang mahihirapan kayo dito kapag ganun, no? So I highly suggest talaga, no, na kailangan maalam kayo guys dun sa mga gagawin nyo, di ba? Or else talagang magiging mahirap, no? Yung pagkuha nyo ng mga pathways papuntang permanent resident dito sa Canada. Okay? So para kay kuya, no, I hope na meron ka pa ring makuhang chance or option, no, na magi-extend ng iyong visa or ng iyong permit, no. No one knows, no, yung 1 month na yan, no, before yung time na uuwi kayo ng Philippines, marami pang pwede mangyari diyan. So kung ako ang nasa lagay mo, just do your best, no, hanggang sa matapos, no. Hangga't hindi ka pa nasa airport, may chance pa, meron ka pang opportunity, no. I-push mo lang talaga, no, para kung sakaling umuwi ka man talaga sa Pilipinas, wala kang if to say, no, kasi ginawa mo lahat. Okay, so good luck sa iyo kuya, at saka guys, follow nyo rin yung page niya, no. So hoping na talagang magkaroon ka ng chance na ma-extend or magkaroon ng bagong permit or visa dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!